Another can of worms, mga kababayan, ang nadiscovery ng ating mga authorities, this time yung NBI, sa region 11, Davao del Sur. Pagkita niya, Mr. Maravillas, ano nangyari na naman doon sa lugar sa region ni Maudix? May nakalkal na naman kung ano man yan. Yan po sa report ng GMA. Sabi dyan, the National Bureau of Investigation, NBI, said it found almost 200 fake birth certificate issued to mostly Chinese nationals by the Civil Registry in Santa Cruz, Davao del Sur. Ito ngayon, mga kababayan, yung ibinulgar ni NBI Region 11 Director Archie Albao na nagsabi, yung mga fake documents daw were issued from 2018 to 2019. Sa region po ni Maudi, nakita niya Mr. Maravillas, masyadong controversial ngayon. Itong Davao region, ewan ko po kung bakit sabay-sabay na naglilitawan ngayon ang mga kababalagan. At ito po nangyari sa administrasyon ni Maudi. 2018 to 2019? Yeah. Nag-fiesta po yung mga Chinese nationals. Mga fake birth certificates. Parang yung na-obtain po ni Alice Goo, taking birth certificate po. Ginawang negosyo, mga kababayan. Talaga niya, Mr. Maravillas, naging talamak yung anomalya sa previous administration. Yan po ang lumalabas, involving mga Chinese po. Kaya napakarami ng mga Chinese dito po. At ang nakakalungkot, lalo doon sa na-discovery po sa Pogo operation, engage po sila sa mga illegal activities and crimes. Yan sabi po ng National Bureau of Investigation. So sabi po ni Albao, our effort to investigate these more or less questionable birth certificates that were issued to foreign nationals, particularly Chinese, are ongoing anya. So sabi po ni Albao, na-discover daw ng NBI ang bagay na ito through its investigation as well as collaborative effort with other government agencies tulad ng Philippine Statistics Authority or PSA at sa kanang Bureau of Immigration at mga local government units. So sabi po niya, ito ay related doon sa pagkakaaresto ng isang Chinese national sa Office of the Department of Foreign Affairs sa Davao City noong July 9. Sa kapaganyan, Mr. Maravilla, friendly kasi masyado po yung Davao. Ginawa pong may sisterhood po kasi yung Davao noong panahon ni Inday as mayor sa isang city din po sa China. Kaya tingin nila siguro yung Davao is a Chinese city na rin. Hindi lang pala niya, Mr. Maravillas, yung pagnanasa ni Maudix na gawing province. Para nga yung Davao ginawa ng syudad ng China. Yun nga po eh. So sabi po ng NBI na ang kanilang mga operatives na sakote po yung Chinese national po for violation of passport law saka falsification of public documents in concealing true name. Sabi ko sa inyo po, napakaraming tulad pa ni Alice Goo, daming nakalusot po na mga Chinese, piniki yung kanilang pong identity, piniki yung kanilang birth certificate, kasi pala po, naging for sale na yung naging for sale na po yung birth certificate. So sabi po ni Albao, naka-receive sila ng call from the DFA office about alleged fake counterfeit documents tulad po ng birth certificate at identification card, pati driver's license po. The Chinese national was brought to the NBI Southern Eastern Mindanao Regional Office kung saan nagsailalim po siya ng booking procedures. You see, so another can of worms, mga kababayan, ng mga irregularities, anomalies ang na-discover ng ating mga taga-NBI involving mga Chinese nationals. Kaya sabi ng mga netizen, sabi ni Ronnie Habana, birth certificate upon arrival. Pagdating ng mga Chinese, may available na silang birth certificate for sale upon arrival. So malamang ang daming lumaki sa farm, mga kababayan dito sa ating bansa,
Sabi ni John Kennedy, Davao is the new recto. Sabi ni Epi Torres, salute to NBI, all illegal criminality in Davao will be captured by your good agency. Salute and God bless. Sabi ni Epi Torres, salute to NBI. Ni Danny pala, Danny Galgo Espuelas, yes, best president in the universe, Tatay Diggs. Sabi ni Lois, legacy to ni best president. Sabi ni Tablando Fe, Davao is a notorious place nowadays. Sabi ni Ariel Gregorio, Davao province of China. Sabi ni Joe Garcia, under Duterte's watch. Sabi ni Flor Igna, Davao City of Sins. Sabi ni Merlinda Capio Baldonado, of course, this will not happen if not for the assistance of the dishonest Filipino people in government with money involvement for sure. Maging aral po sana ito, walang sikretong di mabubunyag. Sabi ni Ani Metal Despair, hats off to NBI, keep up the good work, salamat sa serbisyo nyo. Sabi ni Jeremy Pedrosa, another legacy ni Digong, best president talaga. Sabi ni Flor Chris, Davao is Chinese province. Sabi ni Ruel Medrano, salamat po Tatay Digong, isa kang alamat. Kita ninyo mga kababayan. Sabi ni Renato Bañez Sr., to those claiming that Davao del Sur is different from Davao City, yes, it is true, but PRRD was then the president. When this BC birth certificate were issued between 2018 to 2020 in Davao del Sur. Sabi ni Otsentre Domanon, bound for province of Pogo Este, China. Sabi ni Giovanni Portugal, i-check po sa lahat ng region sa bansa where the nationality became Filipino or Filipinas, plus the Bureau of Immigration, do the respective jobs to deport all the overstaying foreigners because the Philippines is the haven where all the foreigners invaded to have Philippine passport. Sabi ni Miriam Answorth, compromising the security of the Philippines by issuance of fake birth certificates is a crime. The individuals who signed and issued those birth certificates must be brought to justice and be charged treason. Sabi ni Ying Talungi, Duterte family, paki-explain, no to Duterte anymore, pinagluluko na tayo. You see, mga kababayan. Ngayon, ito yung news update ng balita. Ayan po, 54 minutes pa lang. Sabi dyan, apparently it only cost 300,000 for Chinese nationals to illegally obtain a valid Philippine birth certificate, passport, and driver's license. Ito ngayon, mga kababayan, yung sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Senator Gatchalian disclosed the matter to reporters ngayon po, saying that the information came from the sources within the Chinese community. Sinabi nila sa akin na ang running price pala para makakuha ng birth certificate kasama na ang passport, kasama ng driver's license is 300,000, sabi po ng senador. Tama yung sinabi natin kanina. Talagang ginawa po nilang negosyo, kumikitang kabuhayan po. This happened during the time of Mao Diggs, mga kababayan. So sabi dito, so merong mga ganon na naglalakad. Magbibigay ka ng 300,000, bibigyan ka niya ng birth certificate, bibigyan ka niya ng passport, bibigyan ka niya ng driver's license at iba pa. Kumbaga, lalakari na lang nila lahat yun. Gatchalian revelation came after the National Bureau of Investigation or NBI disclosed that it uncovered close to 200 falsified birth certificates issued to Chinese nationals from 2018 to 2019 in Santa Cruz, Davao del Sur. According to the senator, NBI's disclosure in itself is very concerning, which may indicate that there is a syndicate actively lobbying for the issuance of valid Philippine documents to Chinese national. So ano po masasabi ninyo, mga kababayan? Post your comments. O ano tingin ninyo pagdating ng 2025? Sabi ko sa inyo po, pag hindi tayo umayos dito sa pagpipili ng mga leaders natin, mawalan tayo ng bansa, i-take over na po ito ng mga Chinese. Kasi
Tingnan ninyo yung nangyari. Matindi po ang infiltration dito ng mga Chinese. Ang daming Chinese na pumasok po, naka-obtain po ng mga taking birth certificates, passport, pati driver's license po, package na nila. Mayayaman sila eh. Yung 300,000, maliit na bagay po yun sa kanila. That amount is just, I think sa kanila, mga 5,000 pesos yan. Ang banjo sa kanila, ng 300,000, 5,000 lang po. You see? So, tama si Senator Gatchalian. May sindikato po. Laganap yung sindikato. So, ang daming tulad po ni Alice Gogo dito. Kaya seryoso po itong ginagawang investigation ng ating mga senador. Ayan man lang muna, lalo na po sa Pogo. Ako